Isang magandang araw po sa inyo Kuya Bari at mga kasundo. Nais ko sanang magbahagi po ng isang nakakatakot na karanasan. Medyo natagalan din po ako bago ko ito naisulat ng maayos. Alam ko pong marami ang hindi naniniwala sa mga aswang. Gawa-gawa lang daw ito at isa lamang na malaking panakot. Ganito rin po ang paniniwala ko noon. Ngunit ang karanasan ko sa baryo ng San Rafael ang nagpabago ng paniniwala kong ito Kuya Bari. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kokoy. Itong kwento ko po ay nangyari pa noong taong 1986. Hindi ko na po babanggitin kung saang probinsya mismo. Napilitan ako noon na umuwi sa probinsya para tumulong sa mga magulang ko na nag-aalaga ng mga itik, mga baka, kambing at mga native na baboy sa farm na pinaalagaan sa kanila. Yung may-ari po kasi ng farm ay isang negosyanteng inchik na may mga negosyo rin sa iba't ibang lugar kaya kay tatay na ito ipinagkatiwala. Si tatay na rin noon ang nagpapasahod sa mga kinuha niyang tauhan at para maglinis ng farm. Hindi kasi kakayanin ng 2 tao lang iyon. Ngunit dahil iisa lang ang nakuha ni tatay, pinauwi niya ako mula sa pagtatrabaho ko sa construction ng isang building sa Maynila. Mas mabuti na raw na ako ang makasama niya roon kaysa ibang tao. Mahigit 1 taon din akong nawala kaya bahagya akong nanibago nang sumakay sa tricycle papasok doon sa baryo namin. At habang binabaybay namin ang makitid na kalsada, nadaanan namin iyong isang matandang lalaki na may buhat-buhat pang pala at ibang gamit na panghukay. Manong, sino po yan? Tanong ko sa driver ng tricycle. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nabuhay ang kuryosidad ko sa matandang iyon. Nakatalikod siya at hindi ko naman makita ang kanyang pagmumukha. Ngunit nagulat ako nang bigla na lang itong lumingon sa akin at saka ngumisi. Si Mang Dado yan. Tubero dito sa San Rafael. Dagdag pa ng driver, si Mang Dado daw ay madalas nag-aayos ng mga nasisirang poso sa baryo. Halos lahat kasi sa amin ay poso ang ginagamit para sa suklay ng tubig. Mga 1 linggo pa lang ako noon sa San Rafael nang dumating naman yung pinsan kong galing pa sa Mindoro, si Corazon. Nakiusap siya kay tatay kung pwedeng makituloy muna sa amin hanggang sa makapanganak siya. Hindi naman nakatanggi ang aking ama, lalo na't maselan ang pagbubuntis ng aking pinsan. Isa pa, matutulungan din siya ni nanay doon. Biyernes ng hapon, nagulat ako paglabas ng bahay nang makita ko si Mang Dado, yung sinasabing tubero sa San Rafael. Gusgusin pa ang suot niyang damit na pareho pa sa suot niya nang una ko siyang makita. Nakasilip siya sa bakod at tila may hinihintay. Nagtataka ko naman siyang nilapitan. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang po ako nang biglang magwala yung aso naming nakatali sa silong ng bahay. Tinanong ko siya kung anong sadya niya, pero halos hindi na kami magkaintindihan dahil sa pagwawala ng aso naming si Itim. Halos kumawala ito sa pagkakatali habang tinatahulan ang matanda. Nakakapagtaka nga dahil kahit anong gawin kong saway sa aso ay ganoon pa rin ang pagnanais nitong makawala. Tila galit na galit. Hanggang sa magpaalam na lang si Mang Dado na babalik na lang daw kinabukasan. Ang naintindihan ko lamang sa sinabi niya ay gusto niya sanang makausap si tatay. Kinabukasan nga ng umaga, narinig kong muli ang sunod-sunod na pagtahol ni Itim na noon ay pinakawalan muna ni tatay upang makapaglibot sa paligid. Ngunit paglabas ko ng bahay,
Kaagad akong natigilan nang makita si Mang Dado na nakapasok na pala sa aming bakuran. At ang nagpagimbal sa akin ng oras na iyon, nakita kong hawak niya ang ulo ni Itim na noon ay hindi na magawang tumahol. Kumakawag-kawag na lang ang buntot nito na para bang takot at nanghihingi ng tulong. Nakita ko yung mga daliri ni Mang Dado na malapit na sa mata ni Itim. Mukhang gigil na gigil siya sa aso at anumang oras ay handa nang dukutin ang mga mata ng aming alaga. Doon na ako napasigaw, Kuya Bari. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mang Dado na biglang naging maamo nang humarap sa akin. Binitiwan niya si Itim na kaagad tumakbo pabalik sa silong ng aming bahay. Ngunit bago pa ako makalapit kay Mang Dado, dumating na ang aking ama galing sa kulungan ng mga baboy. Hindi na ako lumapit at hinayaan na lang sila ang mag-usap. Pinuntahan ko si Itim na noon ay nagmumukmok sa silong at ayaw nang lumabas. Narinig ko sa pag-uusap nila tatay na nag-a-apply daw si Mang Dado bilang tagalinis sa farm. Sakto namang kaaalis lang ng tauhang nakuha ni tatay kaya agad na natanggap din si Mang Dado. Nagkayayaan pa silang mag-inuman pagsapit ng hapon. Ako pa nga yung inutusan para bumili ng alak sa tindahan. Bukod kasi sa wala kaming kapitbahay, malayo rin ang lalakarin papunta sa malaking tindahan sa baryo na nagtitinda ng alak. Madilim-dilim na po nang makabalik ako sa amin. Habang nag-iinuman sina tatay at si Mang Dado sa labas, pasimple akong sumilip sa may bintana. Hindi kasi ako mapakali mula nang makita ko ang ginawa ng matandang tubero sa alaga naming aso. Saktong silip ko naman noon sa may bintana nang mapansin ko ang ginagawa ni Mang Dado. Yung basong may lamang alak, pasimple niyang itinaktak sa lupa habang tumatawa sa kwento ni Itay. Mukhang wala namang kaalam-alam si tatay na dinadaya na siya ni Mang Dado sa inuman. Mabilis akong nagtago nang lumingon ang matandang tubero sa bintana namin. Bumalik ako sa katre at nagpasyang hindi na muna matulog. Pinakiramdaman ko sina tatay na noon ay bigla nang natahimik. Nagtaka ako kaya lumabas muna ako ng bahay. Doon ko na naabutan si tatay na nag-iisa na lang sa lamesa. Nakasubsob na ang mukha niya sa mesang gawa sa kawayan at mukhang lasing na. Hinanap ko naman sa paligid si Mang Dado pero mukhang nakaalis na siya. Bumalik ako sa loob para sana gisingin ang aking ina at nang maipasok na namin si tatay nang may mapansin ako sa may pintuan ng kwarto ng aking pinsan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang titigan ko yung anino, parang anino yun ng aso. Nagtaka ako. Paano naman nakapasok ang aso doon? Kaya dali-dali akong pumanhik sa dalawang baitang naming hagdan para puntahan ang pinsang kong si Corazon. Tila binuhusan ako ng tubig nang makita ang malaking asong mabilis na tumalon sa bintana. Nang tignan ko naman si Corazon, tulog na tulog pa rin siya at mukhang walang kaalam-alam sa nangyari. Hanggang sa mapansin ko ang malapot na likido sa may tiyan ng aking pinsan. Muntik na akong maduwal nang manuot sa ilong ko ang masangsang na amoy nun. Parang amoy ng bulok na karne at nakakasulasok ang itsura. Napasigaw ako dahilan para magising ang aking ina. Ang sabi ni nanay, inaswang daw si Corazon.
Mabuti na lamang daw at naabutan ko siya roon dahil kung hindi, tiyak na wala na ang sanggol. Noong una ayaw kong maniwala dahil baka pangkaraniwang aso lang iyong nakita ko. Ngunit katagalan, habang iniisip ko iyon, imposible talagang makapasok sa kwarto ang isang ligaw na aso. Lumapit kami sa albularyo at nagulat kami sa sinabi nito kung sino ang pinaghihinalaang aswang sa baryo. Walang iba kung hindi si Mang Dado. Nang sabihin iyon ng albularyo, bumalik sa isipan ko ang ginawa ng matandang tubero sa alaga namin. Huwag ninyong hahayaang makalapit kay Corazon ang matandang iyon. Marami na siyang nabiktima sa ibang baryo. Nagpapanggap siyang mamamasukan para lang makapangbiktima. Mag-iingat kayo dahil maaari pa rin kayong balikan ng aswang na iyon. Paalala ng albularyo sa amin. Nang hapong ding iyon, pagbalik namin sa bahay, biglang nawala si Itim sa madalas naming pinagtatalian dito. Nang tignan ko yung tali, parang ninatngat iyon ng kung anong hayop. Bigla akong hindi mapakali. Nagpaalam ko kina tatay na hahanapin ko muna si Itim, kaya naman lumabas ako ng bakuran at naglakad-lakad. Nakarating ako doon sa tampakan ng mga dayami, doon sa di kalayuan sa farm. Malapit na ring dumilim kaya nagmadali na ako sa paghahanap. Ilang sandali pa, may naamoy akong malansa. Parang amoy ng sariwang dugo. May nakita akong mga patak ng dugo kaya sinundan ko iyon. Muntik na akong maduwal nang tumambad sa akin ang aso naming si Itim. Wakwak na ang tiyan at nagkalat ang pira-pirasong laman sa mga dayami. Nahabag ako sa kahinatnan ng aming alaga. Dali-dali akong umalis doon upang sabihin kay tatay ang nangyari. Ngunit habang naglalakad pa uwi, may nararamdaman akong kakaiba. May naririnig akong mga yabag kahit na alam kong nag-iisa lang ako sa kalsada. Tila ba may sumusunod sa akin? Napalingon ako habang abot-abot na ang kaba sa aking dibdib. Nagpalinga-linga ako, ngunit wala naman akong nakita kung hindi mga puno ng mangga sa gilid ng daan. Sinundan pa iyon ng mga kaluskos malapit sa isang puno. Bigla akong napatigil at napaatras at nilukob ng matinding takot. Tuluyan na rin kumalat ang dilim sa paligid kaya nagmamadali na akong umalis. Halos takbuhin ko na ang daan pauwi habang tahimik na nagdadasal. Nakahinga lang ako, Kuya Bari, nang matanaw ko yung bakod sa farm. Humahangos akong dumating sa bahay. Galit na galit ang aking ama matapos malaman ang nangyari sa asong mahigit 5 taon na naming alaga. Tulad ng iniisip ko, si Mang Dado rin ang pinaghihinalaan ni tatay na gumawa noon. Ngayong gabi, natitiyak kong darating siya. Babalik at babalik siya hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Wika ng aking ama. Sinulyapan ni tatay ang umbok na tiyan ni Corazon. Nanginginig naman ito sa takot at mahigpit na yumakap kay nanay. Bandang 6:00, inutusan ako ni tatay na budburan ng asin ang bintana ng bawat kwarto. Nilatagan ko na rin ng mga karton at makapal na banig ang sahig na tutulugan ni Corazon para matakpan ang bawat siwang doon. Pinagsuot na rin siya ng kulay itim na damit at pinahawak ng rosaryong binasbasan sa simbahan. Kailangan daw ang itim na damit para hindi siya makita ng aswang sa dilim at ang rosaryo bilang pangontra sa aswang. Aminado akong kabado rin ako ng mga oras na iyong, Kuya Bari, ngunit nilakasan ko pa ang aking loob
para bantayan si Corazon. Si tatay at si nanay naman naroroon lang sa aming kusina, nakikiramdam sa paligid. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, nakarinig na kami ng mahinang paghuni ng wakwak. "Kukoy, bantayan mong mabuti si Corazon. Nasa paligid lang siya." Babala ni tatay na noon ay hawak na ang kahahasa lang niyang itak. Hawak naman ni nanay ang isang garapong puno ng asin. Ilang sandali pa, nakarinig na ako ng ingay mula sa sawaling dingding ng kwartong kinaroroonan namin ni Corazon. Tila may hayop na sadyang bumubutas doon. Nanlaki ang mga mata ko at mabilis na hinila si Corazon papalayo roon. Dahan-dahan kaming kumilos palabas ng kwarto at sumenyas kay tatay. Iniwan ko muna si Corazon kay nanay at sumunod sa kwarto. Ganoon na lang ang takot ko nang makita ang matutulis na kukong tumagos sa sawali. Buong lakas na tinaga ni tatay ang dingding at sunod-sunod na nagmura. Kasabay noon ang malakas na atungal ng isang mabangis na nilalang na wari na sasaktan. Dali-daling lumabas si tatay at matapang na pumunta sa likod ng aming bahay. Sumunod ako kaagad kay tatay, dala ang sulo na iniabot sa akin ni nanay. Ngunit pagdating ko sa likuran ng aming bahay, si tatay na lang ang naabutan ko. Hawak ang itak niyang may bakas pa ng dugo. Hindi na namin nagawa pang matulog ng gabing iyon, Kuya Bari. Hinintay lang namin na mag-umaga. At pagkalat ng liwanag, nakita namin ang maliliit na patak ng dugo na naiwan sa lupa. Ang nakakakilabot pa, hindi iyon kulay pula kung hindi itim na itim at masangsang pa rin ang amoy kahit tuyo na. Ilang araw lang matapos ang nangyari sa amin, nabalitaan namin si Mang Dado. Natagpuan daw sa tabing sapa ito. Wala ng buhay at may malaking sugat sa braso at balikat. Ang nakakapagtaka, sakto ang mga tama ni Mang Dado sa parte kung saan tinaga ni tatay ang umaswang kay Corazon. Nang makapanganak si Corazon at pwede nang bumiyahe, nagpaalam na siyang umuwi sa kanyang tiyahin sa Romblon. Magmula nang mawala sa baryo ang matandang tubero, wala na kaming nababalitaang kakilakilabot na nangyayari tulad ng sa amin. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming nag-iingat. Sa ngayon po, Kuya Bari, mas lumawak at mas gumanda pa ang farm na tinutukoy ko sa kwento. Ako na rin po ang katiwala ng may-ari dito. Isang pangyayaring hinding-hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito ipinadala sa inyo, Kuya Bari. Isang aswang na nagpanggap na isang tubero para lang makapangbiktima. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa paglaan ng oras sa aking kwento. Pagpalain pa sana kayo at ang inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Kokoy. Kamusta po, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel? Itago mo na lang ako sa pangalang Arman. 25 anyos pa lamang po ako nang mangyari ang malagim na karanasan. Nang dahil po sa isang baryo ay muntik na kaming mapahamak. Mabuti na lamang at maraming pangyayaring hindi inaasahan ang naganap. Isa po akong estudyante sa isang universidad, Kuya Bari. Pangarap ko pong maging isang doktor, kung kaya't patuloy po akong nagsisikap at nagsusunog ng kilay. Masasabi kong maayos naman po ang aming pamumuhay. May maayos na tirahan at sapat na pagkain sa hapag.
Apat kaming magkakapatid at ako ang bunso, Kuya Bari. Kung hindi nyo na itatanong, may katandaan na po ang aking ina at matagal na akong ulila sa aking ama. Nagsimula po ang lahat ng mapagdesisyonan naming pamilya na magbakasyon sa isang baryo sa Panay. Nais po namin sulitin ang bakasyon at magpahinga malayo sa trabaho at pag-aaral. Tandang-tanda ko pa po nang inabot rin kami ng ilang araw na paghahanda, Kuya Bari. May kalayuan kasi ang lugar kung kaya't kanya-kanyang bitbit at bili ng mga kakailanganin. Hanggang sa dumating na nga ang takdang araw ng aming pag-alis. Masasabi kong sabik na sabik po talaga ang lahat, Kuya Bari. Dumating na ang aming inarkilang sasakyan at agad na po kaming lumarga. Kung hindi nyo po na itatanong, ang lugar ng aming tutunguhin ay isang liblib na baryo. Ito po ay napili naming puntahan dahil sa dito naninirahan ang magagandang tanawin at pasyalan na gawa sa kalikasan. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang aming biyahe. Hanggang sa ilang oras ang lumipas ay sumaglit muna kami sa isang karinderya, Kuya Bari, upang mananghalian. Malilinis naman ang putahe at halatang masarap dahil sa mahalimuyak na aromang pumapasok sa butas ng aking mga ilong. Matapos matugunan ang kalam ng sikmura ay saglit kaming nagpahinga. Maya-maya pa ay nagwika ang tindera, Kuya Bari, at tinanong kung saan ang aming tungo. Doon nga ay ipiniliwanag ko sa ali ang lahat. Pagkatapos magwika, kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga muka. Nabitawan niya pa nga ang hawak niyang sandok at nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Nakiusap ang babae na wag na kaming tumuloy dahil mapanganib ang lugar na iyon. Tumango naman kami bilang pagsang-ayon at paggalang sa kanya, Kuya Bari, ngunit nagbingi-bingihan ang aking mga kapatid. Pinakiusapan ko silang bumalik na, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumang-ayon ang mga ito. Ayaw na nilang bumalik dahil sa malayo na ang aming nabaybay ng mga panahong iyon. Kinabahan na po talaga ako, Kuya Bari, at masama na ang aking kutob. Ngunit isinantabi ko na lamang ang aking nararamdaman at ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Hanggang sa maya-maya pa, agad na naming nalisan ang lugar na iyon. Sa kalagitnaan ng biyahe, agad kong inalis ang Pangulong Hatinig nang marinig namin ang malakas na pagsabog. Dali-dali kaming lumabas, Kuya Bari, upang sipatin kung ano nga ang nangyari. Bumungad sa aming harapan ang wasak na goma ng sasakyan. Wala kaming nagawa kung hindi ang maghintay, Kuya Bari, na maayos na lang ito ng driver. Tumulong na nga ang aking mga kapatid upang mas mapadali ang trabaho hanggang sa maya-maya pa ay napadaan ang isang matanda. Tansya ko, Kuya Bari, na nasa dapit hapon na rin yon ng kanyang buhay. May kabuktutan ang likuran, puting-puti ang buhok at ugod-ugod kung maglakad. Nagulat ako nang lumapit ang matanda kina kuya at tinulungan sila sa kanilang ginagawa. Dahil sa mainit ang ulo ng aking kapatid, agad niya itong hinawi at napaatras ang matanda. Nakakaabala raw po kasi ito sa kanyang ginagawa. Kung hindi niyo po na itatanong, medyo kakaiba po kasi ang ugali ng aming panganay na kapatid. Barumbado at mainitin po talaga ang ulo nito.
Masyado pa po itong matapobre sa taong nakakasalumuha. Balik tayo sa kwento, Kuya Bari. Dahan-dahang naglakad ang matanda patungo kay Kuya. Tiningnan siya nito, mata sa mata, at sinermonan. Bigla po akong nagulat sa sumunod na mga nangyari. Hindi nagustuhan ni Kuya ang kanyang mga narinig, kung kaya't hindi na ito nakapagtimpi pa. Agad nitong sinikmuraan ang matanda, Kuya Bari, at ito'y bumulagta sa lupa. Sumuka pa ito ng dugo at animoy hinahabol ang kanyang hininga. Namutawi sa akin ang sobrang awa, Kuya Bari. Tinulungan ko siyang makatayo at nakita kong may pinulot ang matanda sa sahig. Hindi ko na lamang ito pinansin dahil sa inaalala ko ang kalagayan ng matanda. Gusto ko na nga talagang batukan ng aking kuya ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nang makatayo, agad na nagpasalamat ang matanda at dahan-dahang naglakad papalayo. Nag-iwan ito ng matalim na titig at makahulugang ngiti sa aking kapatid. Lumipas ang ilang oras at nagawa na naming makabalik sa biyahe. Talagang nagalit ang lahat kay Kuya dahil sa kanyang inasta. Kung hindi niyo pala na itatanong, hindi po nagawang makasama ng aking mama dahil may iniinda po itong karamdaman, Kuya Bari. Lumipas ang ilang sandali. Nagawa na naming marating ang baryong magbabandang 6:00 na ng gabi. Masasabi kong payak at simple lamang ang pamumuhay ng mga tao roon. Kahit may kadiliman na ang lugar, Kuya Bari, kitang-kita pa rin namin ang magagandang tanawin na nagmumula sa baryo. Malilinis na batis, malalagong kakahuyan, malawak na taniman ng palay at higit sa lahat ay ang napakagandang tanawin na nagmumula sa bulkan, Kuya Bari. Nang mga panahong iyon, tumagos sa aming tenga ang ingay ng mga kuliglig at huni ng mga ibon sa buong kapaligiran. Gustong-gusto po talaga naming magkakapatid ang kalikasan kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari. May ilang minuto na rin kaming natulala at namangha sa aming kinatatayuan. Maya-maya pa, napagdesisyonan naming magkakapatid na sa sasakyan na lamang magpalipas ng gabi. Wala po kasi kaming kakilala sa lugar na iyon. Matapos maghapunan ay agad na kaming naghanda upang matulog. Aaminin kong hindi ako komportable, Kuya Bari. Ngunit sa kabutihang palad ay nakatulog naman ako ng mahimbing. Hanggang sa ginising ako ng mabibigat na yabag ng mga paa. Agad kong nilibot ang aking paningin sa aming kinalalagyan, Kuya Bari. Mahihimbing na ang kanilang tulog at humihilik pa nga ang iba. Nang madako ang aking paningin sa harapan, nakita ko ang aming driver na gising pa at animoy may sinisipat. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Mang Lito, Kuya Bari. Nang makita ako ni Mang Lito, agad niya akong sinenyasan na manahimik. Nang madako ng aking paningin sa bintana ng sasakyan, nakita ko ang 3 kalalakihan sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Talagang kinilabutan ako, Kuya Bari, at dahan-dahan kong tinungo ang kinaroroonan ni Mang Lito. Ayon sa kanya, mga aswang ang nagmamasid sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Nalaman ni Mang Lito dahil sa kumukulo ang langis na nasa bulsa niya. Ang langis ay pamana ng lolong albularyo ni Mang Lito. Bitbit niya ito saan man siya magpunta, lalo na po nang malaman ni Mang Lito na tutungo kami sa isang liblib na probinsya. Matapos naming makapag-usap ni Mang Lito, iniabot sa akin ni Mang Lito ang supot ng asin. Agad naming nilagyan ng pinto at mga bintana ng sasakyan, Kuya Bari. Hindi na po namin ginising ang aking mga kapatid dahil sa baka matakot at mataranta ang mga ito. Mga ilang minuto ang lumipas, Kuya Bari. Isang malakas na kalampag ang aming narinig sa aming bubungan. Biglang naalipungatan ng aking mga kapatid. Takang-taka sila kung ano ang nangyari at saan nagmula ang ingay na iyon. Napamura si Mang Lito, Kuya Bari. Napagtanto ng matanda na malakas na uri ang mga iyon dahil sa hindi ito naapektuhan ng kanyang pangontra. Walang pagdadalawang isip at pinaharurot ni Mang Lito ang sasakyan. Paglingon ko sa bandang likuran, bumungad sa akin, Kuya Bari, ang taong animoy mga aso. Mapupula ang mga mata, matatalim ang mga kuko nito at maiitim ang katawan. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, doon na namin ipiniliwanag ni Mang Lito ang buong pangyayari sa aming mga kasama. Bakas sa mukha ng mga ito ang takot at pagkabigla. Maya-maya pa ay may narinig na naman kaming kalampag sa aming bubungan. Doon na po talaga ako sobrang kinabahan, Kuya Bari. Pinaghahampas ng nilalang na nasa bubungan ang aming bintana. Basag po ang dalawa at ang masaklap pa, natamaan ng nagsitalsikang bubog ang aking ate. Mabuti na lamang at hindi po napuruhan siya, Kuya Bari. Tarantang-taranta na po talaga kaming lahat. Hanggang sa maya-maya pa ay may hindi po inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla pong napapreno ng malakas si Mang Lito. Agad namang bumungad sa aming harapan ang isang babae. Bilugan ang maiitim na mga mata at napakahaba ng balahibo sa katawan. Ang buong akala namin, Kuya Bari, aatakihin kami ng nilalang na iyon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, dali-dali itong tumungo sa aming likuran at nakipagbunok sa 3 kalalakihan. Masasabi kong mas malakas, mas maliksi at mas nangingibabaw ang babaeng iyon, Kuya Bari. Napatanga kami noon sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Binigyan na kami ng pagkakataong tumakas, ngunit hindi pa rin namin nagawa ito, Kuya Bari. Namangha at naaliw kami sa panonood, maging si Mang Lito at ang aking mga kapatid. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang ihip ng hangin, Kuya Bari. Batid kong nahihirapan na ang babae nang pagtulong-tulungan na siya ng 3 kalalakihan. Nagawa niya pong mapatay ang isa. Kitang-kita ko ang karumal-dumal na pagkitil ng babae, Kuya Bari. Gamit ang matatalim na kuko, agad niyang ginilitan ang lalaki sa liig at hinatak ang ulo. Hindi pa ito nakontento. Nilamon po ng babae ang ulo at agad na sumirit ang napakaraming dugo. Halos maalibadbaran po talaga ako sa mga nasaksihan ko, Kuya Bari. Ngunit wala po talagang malakas sa marami. Nagawa man niyang mapatay ang isa, ngunit sobrang dami na rin ng pinsala ang kanyang natamo.
Hanggang sa ilang minuto pa ng pagbubuno ay nagawa niyang maubos ang mga ito. Nakita kong sumalampak ang babae sa lupa at sobrang nanghihina. Sa di malamang dahilan, Kuya Bari, dali-dali kong tinungo ang labas at pinuntahan ang babaeng tumulong sa amin. Nagulat talaga ako nang makita ang pagbabagong anyo nito. Siya po yung matandang lalaking uugod-ugod na nakaalitan ni Kuya. Ang buong akala ko ay babae dahil sa mahaba ang buhok nito. Nabigla ako, Kuya Bari, nang makita kong may luha na tumutulo sa kanyang mga mata. At sa hindi inaasahang pangyayari ay mahigpit akong niyakap nito, Kuya Bari. Takang-taka talaga ako sa mga nangyayari hanggang sa inilabas niya ang isang singsing. Ayon sa matanda, nahulog ito mula sa aking bulsa nung tinutulungan ko siya. Kinuha niya ito dahil animoy pamilyar sa kanya, Kuya Bari. Kung hindi niyo po na itatanong, ang singsing pong ito ay pinatago lamang sa akin ng aking mama. Hindi nagtagal, inilabas niya mula sa bulsa ang isa pang singsing. Pinagmasdan at kinilatis ko ito. Ang nakakagulat dito, Kuya Bari, nakita kong parehong-pareho ang disenyo nito sa singsing na hawak ko. Patuloy ko itong pinagmasdan at halos hindi talaga ako makapaniwala sa aking natuklasan. Kitang-kita ng aking dalawang mata na nakaburda dito ang aming apelyido, Kuya Bari. Pareho sa singsing na pinatago sa akin ng aking mama. Nang mga oras na iyong, Kuya Bari, napatagpi-tagpi ko na ang mga bagay-bagay. Hanggang sa mas lalong lumakas ang aking kutob nang ipakita ng matanda ang isang litrato. Yun po ay ang litrato ng aking mama. Napaluha na lamang ako nang hindi ko namamalayan. Doon ay ipiniliwanag ng matanda ang lahat. Ayon sa matanda, nagawa niya kaming iwan dahil sa marami ang nagbabanta sa kanyang buhay. Ayaw na rin niya kaming madamay, Kuya Bari. Kahit masakit man, ay pinilit niya na lamang na maging matatag alang-alang sa pamilya. Nung mga oras na iyon, doon ko napagtanto na siya ang aking ama. Sinubukan naman kaming hanapin ng aking ama, ngunit hindi na niya kami nahagilap. Pumalahaw po talaga ako sa pag-iyak nang marinig iyon, Kuya Bari. Masaya ako sa wakas. Nakita ko na ang aking ama. Ngunit malungkot naman dahil nasa bingit na ito ng kanyang kamatayan. Hindi ko namalayan na nasa likuran na pala ang aking mga kapatid, maging si Mang Lito. Humingi agad ng tawad ang aking kuya sa kanyang mga nagawa at nagsiiyakan na rin ang mga ito. Hindi namin lubos akalain, Kuya Bari, na ama pala namin ang binubugbog niya. Kitang-kita ko ang panlulumok at pagsisisi ng kanyang mukha. Nagpapasalamat kami sa kanyang ginawa at nakita kong ngumiti ito ng bahagya. Maya-maya pa ay nawala na ito ng hininga. Sinubukan kong kapain ng pulso, ngunit wala na po talaga, Kuya Bari. Sa kalagitnaan ng aming pagdadalamhati, nasipat ko ang isang sisiw na lumabas sa bunganga ng aking ama. Ngunit hindi ko na lamang ito pinagtuunan ng pansin.
Agad na naming binaybay ang daan papauwi kasama ang bangkay ni Papa. Tahimik ang lahat ng mga oras na iyon. Pagkarating namin ay sobrang nalungkot ako para sa aking ina. Inabutan niya ang aking ama na isa ng malamig na bangkay na lamang. Ni hindi man lamang ito nahagkan o nagawang makausap nung nabubuhay pa ito. Binigyan namin ng maayos na libing ang aking ama. Matapos ang mga pangyayari, napansin ko ang malaking pagbabago ng aking kuya. Naging maayos ang aming pakikitungo sa bawat isa at marami kaming natutunan sa aming naranasan. Ngunit sa kasamang palad, hindi nagtagal ay sumunod na rin ang aking ina sa aking ama. Ganun pa man, sana ay masaya na sila pareho kung saan man sila naroroon, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Gumagalang, Arman. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jasper. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay ang karanasan na hindi ko malilimutan noong ako ay namamasukan bilang isang service crew sa Jollibee. Gabi noon, Kuya Bari, abala na rin kami ng aking mga kasamahan sa pagliligpit at paglilinis ng mga kagamitan sa loob ng kusina. Inaayos na rin namin ang mga lamesa at upuan bilang paghahanda na rin para sa pagpasok ng mga customers kinabukasan. Nang matapos na namin ang lahat ng mga gawain na kailangan tapusin, ay sabay-sabay na kaming naglakad palabas papauwi. Dahil hindi naman pareho ang lugar ng aming inuuwian, ay hindi nagtagal at naghiwa-hiwalay na rin kami ng daang tinahak. Dahil sa nagtitipid ako noon, Kuya Bari, marami rin akong gastusin sa paaralan at napagpasyahan kong maglakad na lamang para hindi na ako gumastos pa sa pamasahe. Tingin ko naman nung mga panahong iyon ay hindi naman delikado na maglakad ako mag-isa, lalo pat lalaki naman po ako. Napatingin ako sa relo na nakakabit sa aking kaliwang kamay upang tignan kung anong oras na ba. Nang mapagtanto kong lumalalim na pala ang gabi, binilisan ko ang bawat hakbang na aking ginawa upang mapabilis ang pag-uwi ko sa aming bahay. Maya-maya ay may napansin akong anino na tila nakasunod sa akin sa paglalakad. Agad akong napahinto at dahan-dahan akong kabadong napalingon sa may bandang likuran ko. Ngunit wala naman akong nakitang kahit na ano. Muli akong humarap upang tignan muli ang aninong nakita ko kanina. Subalit wala na ito. Bagamat nakaramdam ako ng kakaiba ng mga sandaling iyon, ay pinili ko na lamang na ipagsawalang bahala na lang ito, Kuya Bari. Inisip ko na lamang na marahil ay dala lamang ito ng antok at pagod, kung kaya't kung ano-ano ang aking nakikita at naiisip. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad at mga ilang segundo lang ang lumipas ay muli ko na namang nakita ang anino na nakasunod sa akin. Sa puntong iyon ay napagtanto ko na hindi lamang ako basta namamalikmata. Kuya Bari, unti-unti na akong nakakaramdam ng kaba ng mga oras na iyon. Sino ka? Kabadong tanong ko na hindi lumilingon sa aking likuran. Nang hindi siya sumagot ay doon pa lang ako nagpasyang lingunin na kung sino ang taong nasa likod ko at kung sino at ano ang aninong iyon. Nagulat ako nang makilala ko kung sino siya. Siya yung lalaking pulubi na itinaboy ko kanina palabas ng Jollibee dahil nga maraming customers ang nagrereklamo at nandidiri sa kanya. Wala naman po akong nagawa noon kung hindi ang paalisin siya dahil mawawalan kami ng customers kung hindi ko po iyon ginawa.
Matalim ang titig na iginawad niya sa akin na mukhang galit na galit ito. Nang akmang magsasalita na sana ako ay bigla na lamang niya akong kwinelyuhan, dahilan para unti-unti akong mahirapan sa paghinga. Pre, ano ba? Bitawan mo ako. Hirap na usal ko. Ngunit sa halip na pakinggan ako ay mas lalo lamang niyang hinikpitan ang pagkakahawak niya sa aking kwelyo. Ipinagtabuyan mo ako kanina noong nanghihingi ako ng pagkain. Ngayon, ikaw na lang ang lalantakan ko. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin na parabang isa siyang gutom na hayop at handa na akong kainin ng buo. Ngunit bago pa man niya iyon tuluyang nagawa, ay buong puwersa ko siyang itinulak papalayo sa akin at mabilis akong tumakbo. Tulong! Paulit-ulit na sigaw ko nang makita kong mabilis siyang nakatayo mula sa pagkakatumba at patuloy na humabol sa akin. Nang makarating ako sa lugar na medyo maliwanag na at may mga tao na rin, dali-dali akong tinanong ng mga naroroon kung ano daw ang nangyari sa akin. Nang ikwento ko sa kanila ang nangyari, ay doon ko palang napag-alaman na madalas daw talaga na may nangyayaring kababalaghan sa madilim na daan na iyon. Kaya babala nila sa akin ay wag na raw ako ulit dadaan doon, lalo na kung mag-isa lamang ako. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na ang inakala kong pulubi lamang na minsan kong itinaboy ay may itinatago palang kakaibang pagkakakilanlan na hindi ko inaasahan. Kung sa bagay, sa panahon nga naman ngayon, marami na ang mapaglinlang. Minsan kung sino pa iyong inakala nating inosente ay sila pa pala iyong may mga itinatagong sikretong ikakagulat mo na lamang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras upang ito ay basahin. Lubos na gumagalang, Jasper. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay isang hindi kapanipaniwalang pangyayari na aking naranasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lito. Isa po sa pangarap ko noong bata pa lamang ako ay ang makatikim ng mamahaling pagkain mula sa Jollibee. Nakakatawa mang isipin dahil kung tutuusin ay masyadong mababa ang pangarap kong iyon. Ngunit ganun po talaga kapag mahirap na pamilya ang kinagisnan mo. Kahit ang pagkain na mamahalin ay kailangan mo pang pangarapin. Parati ko pong nadadaanan noon ang Jollibee kapag papasok at papauwi na ako galing sa paaralan. Kaya naman lagi akong napapahinto sa paglalakad at napapatitig sa mga tao na kumakain sa loob niyon. Kung minsan pa nga ay hindi ko namamalayan na nakakaramdam na ako ng inggit. Lalo na sa mga batang katulad ko na kasama ang kanilang pamilya at sama-samang kumakain ng pagkain sa Jollibee. Minsan ko pa ngang nasabi noon sa aking sarili na sana mayaman din kami. Nang sa ganoon ay makatikim din kami ng masasarap na pagkain mula sa Jollibee. Isang hapon, papauwi na dapat ako noon sa bahay namin nang mapadaan ulit ako sa Jollibee. Ilang saglit ko lamang tinitigan iyon at lumakad na muli. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalayo ay may bigla na lamang tumawag sa akin. "Sandali, iho!" Napalingon ako sa aking likuran at nakita ko ang isang pamilyar na matanda. Namukhaan ko ang matandang iyon dahil siya ay parati kong nakikita na kumakain sa Jollibee ng mag-isa. Sa katunayan nga po, Kuya Bari, parati ko pa siyang nahuhuling nakatitig sa akin mula sa labas ng Jollibee na tila kinaawaan ako. Kaya naman sa tuwing mangyayari iyon ay inaalis ko na lamang ang aking tingin sa kanya at aalis ako. Bakit po?" Pagtatakang tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin ng malapad at ipinakita ang dala niyang take-out na pagkain
mula sa Jollibee. Gusto ko sanang ibigay ito sa iyo. Matagal na kasi kitang nakikita na parating nakatitig mula sa labas ng Jollibee na yan. Ngunit hindi naman kita nakikitang kumakain sa loob kahit paminsan. Kaya inisip ko na hindi mo pa natitikman ang masarap na pagkaing inihahanda nila. O ito, kunin mo ito para ito sa iyo. Iniabot niya sa akin ang isang supot na may tatakpang Jollibee at may mga pagkain sa loob nito. Kuya Bari, hindi maitago ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Sabi ko pa nga sa sarili ko, sa wakas ay makakakain na rin ako ng masarap na pagkain. Naku, maraming salamat po. Buong galak na tugon ko sa matanda. Walang anuman, magpakabusog ka iho. Umukit sa kanyang mga labi ang malapad na ngiti bago tuluyang umalis. Mabilis naman akong nagtatakbo para makarating sa bahay namin dahil hindi na ako makapaghintay pa na kainin ang bigay ng matanda sa akin. Agad kong nilantakan ang spaghetti, fried chicken at burger. Kulang na lamang ay mabulunan pa nga ako dahil sunod-sunod ang pagsubo ko. Napakasarap talaga ng pagkain sa Jollibee, Kuya Bari. Maya-maya pa ay bigla na lamang dumating si Mama. Nagtaka siya at agad na nagtanong kung saan daw ba galing ang mga pagkain na iyon. Kaya naman sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ko alam pero bigla na lamang siyang nagalit at sinabi sa aking wag daw akong basta-basta tatanggap ng mga bigay ng taong hindi ko naman kilala. Hindi ko na lang siya noon pinansin dahil mas mahalaga sa akin ng mga oras na iyon ay natupad ang pangarap ko na makakain ng mamahaling pagkain mula sa Jollibee. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, bigla akong nakaramdam ng kakaiba, Kuya Bari. Sumakit ng sobra ang tiyan ko ng gabing iyon. Maging si Mama ay hindi na rin alam kung ano ang gagawin sa akin dahil masyado na akong namimilipit sa sobrang sakit. Kulang na lang ay humagulgul na ako at humandusay sa sahig. Ilang saglit pa ay humingi na siya ng tulong. Tinawag niya rin ang albularyo sa aming lugar para lang patignan ako. Doon namin nalaman na ang sanhi pala ng pananakit ng aking tiyan ay ang pagkain sa Jollibee na kinain ko na ibinigay sa akin ng matandang babae kanina. Hindi lamang isang ordinaryong matanda ang nagbigay sa iyo ng pagkain na iyon, iho. Marahil ay gusto kanyang pasahan ng itim ng mutya. O ito, inumin mo ito. Paliwanag niya, sabay abot sa akin ng isang maliit na bote na may lamang parang kung anong mga halaman. Sa kagustuhan ko na mawala ang pananakit ng tiyan ko, ininom ko iyon kahit pa medyo nandidiri ako sa nakikita kong laman. Pagkaraan lang ng ilang sandali ay bigla na lamang akong nagsuka at laking pagtataka ko dahil puro itim na ang lumalabas sa aking bibig. Hindi nga ako nagkamali. Napatingin ako sa albularyo na puno ng pagtataka. May lahing aswang ang matandang iyon, iho, at ramdam niya na malapit na siyang mamatay kung kaya't gusto niyang ipasa sa iyo ang pagiging aswang niya upang hindi maubos ang lahi nila. Kaya naman, huwag ka nang ulit tatanggapan ng pagkain o anumang bagay na galing sa kanya kung ayaw mong tuluyang mapabilang sa lahi na mayroon sila. Natakot ako. Sinunod ko ang bilin sa akin ng albularyo, Kuya Bari. Simula ng araw na iyon, hindi na ako muling tumanggap pa ng mga pagkain o kahit bagay na galing sa taong hindi ko naman kakilala. Mahirap na at baka muling ikapahama ko pa ito.
Maging ang kagustuhan ko noon na makapasok at makakain ulit sa Jollibee ay kinalimutan ko na rin dahil sa pangyayaring iyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang ito'y basahin. Lubos na gumagalang, Lito. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Katkat. Nagtatrabaho po ako noon sa Jollibee bilang isang waitress. Noong unay maayos naman ang lahat. Wala akong naging problema dahil kahit papaano ay malaki naman ang sweldo na nakukuha ko doon. Ngunit isang araw, bigla na lamang naming nabalitaan na isa sa naging customer namin ay bigla na lamang natagpo ang wala ng buhay sa hindi nakalayuan ng Jollibee na aking pinagtatrabahuhan. Duguan daw ito at parang pinagpiestahan ang mga lamang loob at wakwak pa ang tiyan. Grabe naman iyong nangyari sa babae, no? Sino na naman kaya ang may kagagawa ng karumal-dumal na bagay na iyon? Oo nga, wala man lang awa, pati mga laman loob, pinatos pa. Naku, baka hindi tao ang may gawa nun ah. Napahinto kami ng aking mga kasamahan sa aming ginagawa dahil sa sinabing iyon ni Carlo. Maging ako ay napaisip din sa kanyang winika. Tama naman siya eh. Posible ngang hindi tao ang may gawa nun. Eh ano? Sabay-sabay kaming napatingin kay Mika. Isa rin siya sa service crew dito sa Jollibee pero hindi siya malapit sa amin. Sa katunayan, parati nga lang siyang tahimik at ayaw makisama sa amin kahit na kami na mismo ang nagyayaya sa kanya. Sa madalit salita, KJ. Hindi naman po ako mapanghusgang tao, Kuya Bari. Subalit hindi ko maiwasang balutin ang aking kuryosidad tungkol sa pagkatao ni Mika. Malakas talaga ang pakiramdam ko na mayroong kakaiba sa kanya. Buong akala namin ay hindi na masusundan pa ang karumal-dumal na krimen na nangyari sa isang customer namin. Ngunit nagpatuloy iyon. Halos araw-araw ay nababalitaan ang pagkakaroon ng mga namamatay na natatagpuan malapit sa Jollibee at ang taong iyon ay ang mga naging customer namin. Sa kasamaang palad, kumonti tuloy ang mga nagiging customer namin dahil sa pangyayaring iyon. Inimbestigahan din ng mga pulis ang Jollibee na pinapasukan ko upang matukoy kung konektado raw ba ito sa mga nangyari sa aming mga customers. Subalit walang nangyari. Walang nakuhang kahit anumang ebidensya na makakatulong para matukoy ang naging dahilan ng mga pangyayari. Kaya naman isang gabi, napagpasyahan kong sundan itong si Mika nang makita kong papauwi na ito. Ayokong isipin na may kinalaman siya sa mga pangyayari pero ewan ko ba at parang may pumipilit sa akin na sundan ito. Kung kaya't palihim ko siyang sinundan habang siya ay naglalakad at doon ko napagtanto na may isang babae rin pala siyang sinusundan. Nagtaka ako nang makita kong may hawak pang supot ang babaeng sinusundan niya at may tatak itong Jollibee. Dahil doon, na-realize ko na marahil ay isa ang babaeng iyon sa naging customer namin kanina. Patuloy ko siyang sinundan habang sinusundan niya naman iyong babae. Maya-maya pa, nang mapadaan kami sa madilim na parte ng iskinita, ay nakita kong bigla na lamang hinigit ni Mika ang braso ng babae na naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang daladala. Agad naman akong nagtago sa isang puno sa gilid na malapit sa kanila upang tignan ang mga susunod na gagawin nitong si Mika. Nagulat ako nang makita ko ang dahan-dahang pagpapalit ng anyo ni Mika. Nabalot ng itim na mga balahibo ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay namumula na. Napaatras ang babae dahil sa labis na takot. Akmang tatakbo na sana siya papalayo, ngunit huli na ang lahat dahil mabilis ang naging kilos ni Mika at agad siyang nilantakan na wala man lang kalaban-laban.
Napatakip ako ng aking bibig dahil sa labis na takot. Hindi ako makapaniwala na siya pala ang may kagagawan ng lahat ng mga nangyaring pagpatay sa mga naging customers namin. At tama nga ang sabi ni Carlo, hindi tao ang may kagagawan ng lahat ng iyon dahil hindi nga tao si Mika. Dali-dali kong inatras ang aking mga paa upang sana ay bumalik sa Jollibee at ipaalam sa mga pulis at aking mga kasamahan ang aking natuklasan. Ngunit may naapakan akong tuyong dahon na naglikha ng ingay. Napatingin ako kay Mika at sakto namang tumama ang tingin namin sa isa't isa. Pareho ng laki ang aming mga mata dahil sa gulat. Akmang tatakbo na sana ako, ngunit mabilis niya akong naharangan. Dahilan para ako ay mapahinto, Kuya Bari. Nang mga sandaling iyon, naisip ko na marahil ay tama nga ang desisyon kong sundan siya upang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit kung alam ko lang na ikapapahamak ko rin pala ay sana hindi ko na lamang inalampa ang katotohanan. Nang akmang susugurin niya ako ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mga putok ng baril. Nakita ko ang mga pulis kasama ang aking mga katrabaho sa Jollibee. Mabilis silang tumakbo papalapit sa pwesto namin, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila nahuli at naabutan si Mika. Mabilis kasi ang kanyang naging pagkilos at nagawa niyang makatakas kaagad. Siguro kung hindi dumating ang mga pulis at kasamahan ko ay wala na rin ako ngayon, Kuya Bari. Kaya naman, labis akong nagpapasalamat sa kanila. Sa ngayon ay hindi na muling nakapambiktima si Mika. Dahil magmula po na nangyari iyon ay hindi na siya muling nagpakita pa sa Jollibee. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa at kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Katkat. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.